table ko eh. Na, wala tayong pag-uusapan ngayon. Tingnan mo na doon. Ano pag-usapan natin, Chay? Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Recording in 3, 2, 1. Welcome to Year 6 of Architox Podcast, the longest and still running info comedic show. Listen na! Mga barilan dito sa Pilipinas. And we are live, folks, and we ain't shit. This is the original Architox Podcast, the longest and still running info comedic, not so related architectural podcast. We are just here to entertain. Bang bang, drone strike. It's our 6th. Ang podcast na para sa Arky, mag-Arky at nag-Arky at pwedeng natutuwa lang kayo sa amin. Tara, roll call tayo, Chay! Hello. Good evening, good morning, good afternoon. Goodbye. Goodbye. And Mau, laging present. Siyempre. Ayun nga pala, Chay. Bago natin pag-usapan yung barilan na yan, pag-usapan natin yung yung itong matagal ng comment to last 2 months ago. Doon sa plate 282 yung tawag dito yung real talk sa pagod. Ito ang sabi ni John ng Singapore, sabi niya, Professor Mateo na kahit demonyo isusuko siya. Ito yata kay Edward, no? Oo. Ramdam na ramdam ko ang galit ni Sir Edward. Parang mula bone marrow ang galit niya. Sana nga maigi si Profesora. Nakakatulog kasi ako sa FX Sir Chai, tapos biglang gising, tapos para ayun, naiiwan ko yung T-square ko, mali pala ako, 32 inches lang. Ano to, KV? Ano KV yung 45? Nasa bahay lang pala. Tulog, ano to? Tulog ang kailangan mo, Sir Chai. Pag pagod, dapat makabawi through tulog. Tama ba? Tulog ba ang kailangan mo, Chay? Tingin ko nga rin. Ba't lagi ka mo Kasi nagpupuyat? Hindi naman. Kasi nga pag dialysis, hindi ako natutulog eh. 10 to 3 a.m. yun eh. 10 to 3. Oo. Okay. Tapos no? So may pasok ka pa. Oo. So pauwi ako dito dati ng 4. Tutulog ako, gigising ako 8. Tapos papasok ka. Oo. Minsan Tapos wala nagpapalit ako. Tapos wala nang tulog yun. Tulog ako ng tanghali. Pero yung 12. tulog sa tanghali, 1 hour lang. Oo. Kanina, tulog lang nga ako na natulog eh. Sabado. Saturday Tas ngayon. Saka kahapon, holiday kahapon, di ba? Ay, hindi ko alam. Hindi ako pumasok. Natulog lang ako na natulog. So as of recording, no, it's ngayon, no, August 22. So yung 21, ano bang meron sa 21? Atom. August 21. Linggo ng wika ba yan? Hindi, yung assassination day ni Ninoy Aquino. Celebrate ba yan? Celebrate nila eh. Celebrate pala yung pag-assassin. Mukhang tanga yung monument eh. Yung murder scene na, yung drawing. Oh. yung monument. Talaga? Oo. Sa bagay, no? Kasi kung tayo nga sineselebrate natin pagbaril kay Jose Rizal, no? Oo, yung Pero national hero naman siya. Oo. Pero, ayun nga, hero nga daw si Ninoy eh. awan ko, hindi naman galit ako sa Dilawan, pero hindi naman siya, paano ba? Hindi ko rin maano na, pwede bang gawing hero siya, no? Kasi, yung 3 pari nga, ginarote. Hindi naman sila hero. Diba, yung Gumburza? Hero ba sila? Hindi, ano lang rin. Kumbaga, part of the pero sila yung nag-trigger. Pero alam ko, wala naman din silang contribution sa movement. Kaya nga. Or sa revolution. So kaya pala si Ninoy
kasi na-celebrate kasi doon nagsimula yung EDSA 1. Trigger. Oh. Pero ang EDSA 1 naman, hindi siya pang malawakan. Parang ang sabi nila is, doon lang siya sa EDSA Shrine. Yes. So, Pero pag pupunta ka doon sa parte ng Makati, normal lang daw ang tao. Cebu, lalo na sa probinsya. Kaya nga, so Diyan lumalabas ka. Sige, tuloy, Diyan Chay. nagpiplay kasi yung media. What do you mean? Yung diyan yung role ng media eh. Parang sinensexualize, gano'n. O bayari si Sa bagay, lahat ng no? kilala ko media or journalist na nung mga old journalist talagang I don't know why. Makano. Doon sa dilaw, mga dilawan, mga fanatics ng dilaw. Wag naman natin sabihin ng ng dilawan. Wag naman. Kasi hindi na dilaw ang kulay ngayon eh. Di mo na alam ang kulay ngayon eh. Ang dami na eh. Di mo na alam kung saan kulay ka na eh. Di ba? Pero ang ano ko lang kasi dito, yung nangyari doon kasi parang bibidyoan mo yung maraming tao tapos mo na nagsama-sama ang mga tao, ganyan. Wow. Yun nga, ganun ang ginawa. Pero kung meron lang Kasi alam mo sanang... kung bakit? Kasi yan eh, sila yung unang pinaghigpitan nung panahon ng martial law. Talagang inalisan sila ng boses. So, yun yung ganti nila kay Marcos. Ayun, yung... Pero kung isipin mo, kung nung merong Facebook na noon, nung panahon na EDSA 1, sa palagay mo, magiging successful kaya yun o mas malawak yung ng tao? I think so. Kasi it's about na yun eh. Pero malaking play din ng yung mapula, yung mga NPA. Ang sumira ng talaga doon, mga NPA, yung Malacanang. Ano yun talaga, yung bumaba talaga sila? Yung yung nagsunog doon, yung nag-looting, mga yun. So ibig sabihin NPA lang pala nag-looting tapos yung ibang tao sumabay na lang? Meron ding sumama. Siyempre, malay ba nila, pwede yun gawin natin. Alam mo ng mga Pilipino. Pero tingin ang nag-instigate dyan yung mga red, mga pula. Kaya inaano ko lang din na pag titingnan mo yung history natin, na parang alam mo yun, history repeat itself. Oo, pero Pag yung mga nangyayari noon, mas nangyayari pero mas malala. Naniniwala sa kasi tanda mo, history is written by the victor. Not Sino the, yung not the losers. yun ang gagawa ng history. Not the defeated. Kaya walang totoo dyan. Partially meron, pero hindi 100% true. Pero kung wala lang. Hindi man sanang babash ako, hindi man ako na kung na-question ko lang bakit awan ko lang, baka meron makarinig nito, o makadilaw kayo, o kung kayo, mag-comment kayo, ipa-ano nyo sa akin, i-ano nyo sa akin kung bakit celebrate natin yung pagbaril kay Ninoy na sabi nila na kamag-anak din daw niya. Ay nasabi-sabi Hanggang ngayon kasi wala pang alam eh. Naging presidente na yung... Hindi naging presidente na yung anak eh. Yung asawa, yung anak, pero hindi nila pinaimbestigahan. Which is ganun din yung nangyari kay Lenny. Hindi niya pinaimbestigahan yung kay Alam mo bakit? Bakit? Kasi hanggang vice president lang daw siya. Gawin niyo siyang president. Papaimbestigahan niya yan. Kaya pangit talaga yung politika ng Pilipinas. Sobra. So fucking dirty. Dirty and ugly. Dirty and ugly. Kumaga may pelikulang The Good, The Bad, and The Ugly. Yung politika natin, no good, the bad, and the ugly. So, sabi ni Michael Rodis, tuloy nyo lang mga bro, meron makikinig sa inyo, malamang tamad lang yon mag-comment. Hehehe. Ako kasi, pinapakinggan ko yung
episode, pag work mode ako, then pag jogging sa umaga, doon ako sa oldest eps. So far, nasa December 20, layo pa. 2023 na ako ngayon. So tuloy lang may mga nalulungkot if matigil din ang podcast na to. Talaga ba may malulungkot? O ganun ba? Naku, sana Nako, pagdasal nyo na haba pa buhay ko. masasabi ko sa iyo, Chay, 1,000 episode tayo. Abot tayo 1,000 pa episode. Kaya, ah, dito no, nagano lang kasi doon sa last title natin sa Plate 283, na ano ko lang sa question na, may nakikinig pa ba? Kaya yung, buti naman to si Michael Rodis O, thank you, nag Mike Rodis, ha? ha? Thank you kay Michael Hmm. Rodis, ba? Kaya sabi Thank you ko, kay Mike. kaya nag-reply ako sa kanya nung sinabi ko nag-reply ako, sabi ko na thanks, nakakagana mag-recording. Kaya niyaya kita, Chay, tara recording tayo. Actually, dapat may GMM ako ngayon. Hindi na pumunta kasi medyo masama yung pakiramdam ko ngayon actually. Kaya tingnan nyo yung dedication talaga ni Chay, kahit masama. Kahit kinukulit ko. Actually, totoo ka, Chay, no? Kaya di ba nagtanong ako sa'yo? Sabi ko, Chay, tuloy pa ba? Kasi actually, pagod ako. Galing akong Hong Kong. Di ba, may sinanda ko sa mga ano, di ba? Galing akong Hong Kong. Bumalik na ako dito sa Macau. Pagod na ako. Pero sabi ko, message si Chay. Sabi ko, Pero pag one train away lang yun, ano? Ano Isang na? train lang. Isang train lang. Macau to Hong Kong. Hindi. Nagano ako. Bali, nasa Mas- vlog ko yun. Manood Okay. kayo ng vlog ko. Binalag ko yun. Hindi, actually, from here, sa bahay namin, so, magdadalawang bus ako, then, bus from terminal, Macau, Hong Kong, Chuai, Macau Port, papunta dun sa Hong Kong. So, isang bus yon. From the bus, gagamit ako ng MTR sa Hong Kong. Ay, hindi, sorry. Pagdating pala sa port ng ng Hong Kong, kailangan ko pang mag-bus papunta sa isang stop papunta sa City Gate para Tung Chung Station ng MTR. From there, doon ako gagamit ng MRT nila. Yung MRT line nila. So, kasi maganda yung MRT system ng Hong Kong, 'di ba? Which is ang dami, lagi ko na sinasabi dito 'yon. Kumbaga from Tung Chung, nag-interconnecting mga rides ako. So, hanggang sa makaabot ako dun sa mga pinagsisend ko kay Chay na camera. Speaking of camera, Chay, yung mga pinagsisend ko sa'yo, ayos ba? Yung gusto ko nga yung Hasselblad eh. Pero mahal ba? Mahal eh. Yun talaga ang pinakamahal na camera, pre. Then Leica. De, Leica ano yun. bang Hasselblad, yung bago o yung luma? Kahit na okay nga yung luma. Ito, yung huli mong pinakita, ay Rolleiflex pala ito. Rolleiflex pala ito. Yung Hindi, marami. marami ako sinend sa'yo yung video. Oo, ay. Yung may Hasselblad, yun o, yung Oo. una pala. Yun. Yun o. Magkano yan? Parang mahal eh. 18,800. What the F? 18,800. Made in Sweden. Luma na to kasi wala ng kahon eh. Pero Oo. ganun pa rin kamahal eh. Kasi na gano'n kasi ako pumunta ulit doon na tinry kong i-vlog na siya. So inikot ko yung SimCity. So sa Mongkok yun. So Wala nakita ng Leica, no? Red abangan mo dot. sa vlog ko, Chay. Abangan mo sa vlog ko. Meron akong inano sa Leica. Matutuwa ka doon. Sa vlog ko na yon. Ang gusto ko talaga magkaroon ngayon, yung possible kasi, yung Rolleiflex. Anong Rolleiflex yung yung isang pinakita ko sa iyo, yung parang Pinakauli. pahaba, Oo. yung ganun. Tapos yung dalawa yung lens niya. Ang lens niya Oo. kasi dalawa, yung isa para sa ilaw, yung isa para sa nakikita mo. Kasi di bang silipan nun sa taas? Ayun. Ano lang din ako. Kasi parallel talaga dun sa subject. Kasi pag nakaganto ka, may may angle eh. Dahil yung tendency mo, di ba, yuyuko ka. Yun ang maganda. Hasselblad dan ganun din. Sa taas din ang tingin. So pag-ipo naman na siya eh.
Tapos Second meron na akong ano doon, minute. may nakita ko tong ano, yung may hinawakan ako. Yung sabi ko sa Chay, yung may isang picture yata ako doon na ano na pwede siyang ano, film ano siya, film camera siya pero pang display na lang. Oh. Hindi na siya magagamit. Siguro kung meron kang studio, pwede mo lagay yung ano doon, yung camera doon. Oh. Naka ano lang. Ito kasi meron ako, may ganun din ako yung sa top ng top ang tingin. Ay, Kaso sinend mo nga sa akin, di ba? Oh, yung brownie. Oo. Mga parang laruan yan dati. Pero Isa ano, lang. pero ang ganda lang nung isang hinawakan ko, may lente siya. Tapos kapag ginanon mo siya, yung kinrank mo, Oh. then pag kinirik mo, pumipitik pa. Oh. Sabi ko, May reflex pa siya. sabi ko, ano yasi ka? Kasi ka, oh. Sabi ko, Yan yung una kong DSLR. Hindi DSLR, SLR lang pala. SLR lang, di pa siya digital. Oo, hindi pa siya digital. Kasi ano nung ano ko, yung inaano ko, sabi ko, nagpipigil ako kasi, alam mo, kaya kong bilhin, pero inisip ko, wag muna. Matibay So, kasi kasi ka. Hindi ano Gumagana siya, pa. pang-display na lang siya siguro, for me. Hindi, Kasi lang, sinilip kasi, mo. Sinilip ha? mo. Malino. Sinilip ka. Malino Malinaw pa. pa. Pwede pa yun. Malinaw pa. Yung sa akin kasi, nakatambak sa pangit. Nung sinilip ko, panay ano na, smudge na. Ay, para may molds na sa loob. Oo. Pero sinilip ko siya. Sabi ko, ang linaw pa. Tapos yung pag ano ko, sabi ko, ano kaya to? Sinusubukan ko, kinarang ko na isang beses. Kinarang ko, pag-crank ko, tapos pinitikan ko. Uy, gumana pa. Yung mga ganun ba? Di battery ba yung mga yan? Yung battery niya, para lang sa sensor. Yung light sensor, para alam mo yung... Hindi, I mean, anong battery niya? Yung tablet, Tablet, yung bilog? yung bilog, yung mga pang Game & Watch. Okay. Okay. Di ko na kasi gamay yung mga ganyang camera pero natutuwa ako na imbis na yung mga alam mo yung mga sinaunang alam mo yun i-display mo yung kunyari kung meron kang podcast studio. Parang nag-shift ako. Dati gusto kong ilagay kunyari kung magkaroon man ako ng podcast studio, yung tawag dito yung mga old Nokia phones. Oo. Pero parang ayoko na, nakakita ko ng mga old camera, parang mas maganda tong ilagay dun sa sa background Kaya ako mo. naghanap ng Rolleiflex eh. Kasi ang ganda ng Rolleiflex eh. Ang ganda i-display. Hindi, Ang tanong, magbebenta ba? o nga no, yung sana, yung sabi mo yung pang-display na lang siya, no? Oo, okay na yung pang-display. Kahit na functional eh. Ito nga rangefinder ko, functional to, kaya lang, di-display ko na lang. Kasi yung, di ba, nag-vlog na ako dati doon, pero kasi hindi ganun masyadong kano. Pero itong vlog ko talaga na to, marami akong tinutukan ng mga camera. So, abangan nyo na lang yung vlog ko na yun tungkol sa yung mga mahilig sa camera dyan, yung mga mahilig sa, pati may pinuntahan akong isang lugar sa Hong Kong, na bilihan naman ng mga digicams. Mga murang digicams. Magkano ba digicam dyan ngayon? Yung mga 2,000 digicam Chay? Chay, nakamute ka. Paano digicam yung mga point and shoot lang? Point and shoot, mga Nasa lagpas 10 din eh. Talaga? Ibig sabihin mura pa yung nakita ko? Kasi nagpe-pressure lang siya ng mga around, let's say, sabihin natin mga 7,000 kasi times mo sa 7.2 kasi Hong Kong. Oo, Ang presyo niya nasa 700, ganun, 700, 900. Uso na ngayon yung digicam ngayon, di ba? Yung mga point and shoot ngayon. Mga vloggers. Pinuso ng vloggers eh. Kasi sabi nila may nostalgic feeling lang eh. Sabi ko nga, nostalgic feeling para ka lang naman ng film simulation yan. Oo. Bili ka na lang ng camera na merong film-like mga simulations. Yan. And tungkol naman sa simulation, no? Sa tabi ng Fujifilm, baka naman. Kaya nga, no? Kahit X100F lang.
Kung may nakikinig dyan, kahit ano, ibigay nyo sa amin yung product, tapos ano ni Chai, I-review namin. i-review. Oo nga, I own na X100T. Baka gusto nyo i-upgrade. Ako, ano lang, bigyan nyo lang ako ng X100F. For ano, may beginner camera. Because I'm own, ano na ngayon lang, Olympus lang. And yung, ano nga sinasabi ko nga pala about dun sa simulation, no? Merong nagbarilan. Akala niya nasa simulation siya. Oo Miski nga. rin ako nung tinignan ko yung ano, yung video, akala ko, biruan lang kasi naka-live siya eh. Oo, ano niya, like, pinadcast, ang tawag, streaming, in-stream Stream niya. niya. Akala Oo. ko yung barel is peke, pero once no, pinutok niya, May bulol to. nagulat ako, sabi ko ha. Pero nung una kasi parang yung nag-live stream, kung makikita mo sa video ha, di ko lang alam kung parehas tayo ng video na nakita, Chay. Ako kasi sa pinanood, ayaw manood ng mga ganun eh. Hindi kasi nung Pero, unang pinanood ko, inano ko lang yung mga news. nung pinanood ko kasi, napanood ko siya, kumaga pumasok, di ba, para siya nag-live stream. Kahit mo, alam mo na may live stream, di ba? Oo. Lakad-lakad. Kumbaga yung point of view niya is, ang camera niya nasa dibdib niya, Oo. hawak niya yung barel. So, tuturut, tuturut, makikita mo talaga yung kamay. Tapos nung unang pasok niya sa ano, sa kwarto, parang hindi siya pinansin. Alam mo yun? Mhm. Hindi siya pinansin. Nung binaril niya yung lamesa, yun, doon na nagpanik yung mga tao. Doon na Oo. nagpanik. Sabi ko, tayo na Una yung binaril daw yung teacher eh. yung doon kasi nasa lamesa nga, di ba? Hindi ko Oo. alam kasi kung tinamaan nyo. Hindi yata tinamaan yung teacher. Lamesa talaga yung tinira niya. Tapos Okay. tumakbo yung mga estudyante. Saka Pero ano ay lang, caliber niya yung ano niya Glock 19 tsaka M203 ba? Ano yung machine gun niya? ay hindi ko alam Submachine yung ano. Pero ang ano kasi doon, sabi kasi, ang bali-balita kasi, di ba, caliber eh. Pang-assault ano, yun. hindi, galing nga kasi sa ano, yung tatay daw niya yung taga-custom. Custom, so So, baka meron yung baril. irresponsible gun owner eh, no? Saan-saan lang nilalagay yung baril. Actually, kasi kung nilagay mo lang sa, feeling ko yung paglagay sa compartment ng baril is ano yun eh, alam mo yun, pang pelikula. Alam mo yun? So, Di ba alam mo yun, kapag kunyari may barilan, di ba, bubuksan mo yung compartment ng, tama ba compartment ba tawag? Di ba glove compartment? compartment Ha? nga yun, glove compartment. Okay, sige. Glove compartment yun eh. O, di ba parang, sabi ko nga, parang ano to, parang pelikula. Pero sabi ko, parang nakakaano naman na, paano ka natakasan ng anak mo ng ano, Mahaba kumbaga, pa eh. Meron siyang mahabang may baril mahaba eh. ba? M16. Oo. May mahaba M16. siyang dali. Oo. Yung mga submachine gun. Ang tanong kasi doon, paano nakapasok yun? Paano nakalusot sa guards Hindi yun? Kung meron, Dumaan daw sa PWD. Pag doon daw dumadaan, hindi na chinecheck ng guard yung mga hindi, estudyante. kung may mahaba ka eh. Ewan ko, hindi ko nga maintindihan. Grabe nga yung ano, napaka neglect eh. Kaya ako, sangayon ako na may police visibility ang eskwelahan ngayon eh. Bawat ano, no, bawat eskwela. Oo. Pero sa dami na eskwela, ilan pa eskwela natin? Parang libo-libo. Hindi, okay lang. Wala namang ginagawa ibang police eh. Sa bagay, no? Yung ibang nagta-traffic, pwedeng naman doon. O may traffic enforcer naman eh. Tsaka yung ano lang, no, yung ano lang kasi, yung, ano na, yung nangyaring insidente na to, Ateneo na naman. Oo nga eh. Di Zamboanga, no? Una, Oo. Ateneo de Davao. Ay, Ateneo de Manila. Tapos isang ngayon naman, Ateneo de Zamboanga. Palagi mo ba? Kids. Ha? Mga rich kids. Kaya nga, when it rain, it pours, no? Kumbaga, lumalabas na yung ano ng ano. Hindi ko naman inaano yung ano marami magagaling sa Ateneo, pero di natin alam bakit puro ano, kasi baka yung pag ano nyo sa pagkukonsinte, katulad ng sinabi ni Claire Castro, na nawawalan daw ng boto. Nabalita mo ba yun? Di. Sabi ni Claire Castro na ano,
na kaya daw nagkakaganon yung mga estudyante dahil doon sa mga guro na tinuturuan na mawalan ng modo yung mga estudyante. Sira ulo. Kaya sabi ko, Sira ulo wait, yung what? Castro. Sabi ko, buti nga hindi niya dinuktong dahil kay dahil kasalanan din ni Vice President Sara. Dahil natututo sila kay Vice President Sara. Ganun. Hindi, di ba parang kung titingnan mo rin kasi, kung sabi ko, parang naano ko doon sa sinabi ni Claire Castro, wait. Oo, nandun na tayo, nakikita natin yung mga bagong guro ngayon na nakikita mo sa mga TikTok. Okay. Pero I don't think na to they teach children na maging walang modo. Yeah, parang kalokohan nga eh. O para sa kalokohan din. Wag lang si yung amo niya eh. Oo. Kasi kung naman, hindi naman sa ako may nabalitaan ba tayo nung panahon ni Duterte na may ganyan na Wala. Ang Wala namamatay akong ng panahon nun, mga drug addict tsaka mga kriminal. O yun yung yun yung nila live stream no? Oo. Pero ngayon parang ang lala na Tapos meron ka ba nakitang isang video na na may nanlaban sa pulis? Wala rin. Meron ako na ganito naman nasa tulay yata sila noon. Kaya inano sila nun eh, may mandatory na magsuot ng body cam eh. Para makita kung may nanlaban ba talaga o ano. Hindi, ang tanong kasi actually kung in a public place, ako hindi ko naman kailangan ng body cam kasi ang dami mag-video sa'yo eh. Oo. Pero yun nga lang, ang lang kasi, ang pangit lang dun is the content. Di tsaka dun eh, loob-looban yung mga nire-raid eh. Oo, yun lang. May nakausap kasi ako na siya, volunteer na NBI. Hindi sila talaga taga-NBI. Kinukuha yun sila para mag-volunteer. Sila yung sinasabak sa unahan. Ang ginagawa ng mga talaga, di ba nga mga NBI, mga attorney halos siya, may license yan. Mga nakapasa ng bar. Tapos NBI agent. Ang mga NBI agent nasa likod. Pagkatapos na ng barilan, pag nahuli na, sila na ang kumukuha ng ng mga kriminal. Parang sila Pero yung ang nagpo-frontline dyan halos, mga volunteer. Hindi mga volunteer to mga police? Hindi. Ayokong sabihin kung ano yung profession para hindi okay. Hindi Basta may certain profession yan. Yan yung mga kinukuha ng mga NBI para sila yung gawing frontline. Tapos pagkatapos ng barilan, pag nahuli na yung suspect, kung hindi man nalaban, kung nahuli na, yung mga NBI na agent na hawak, yung mga yun hindi makikilala. Ano yan sila? Hindi rin sila sa payroll, binabayaran lang sila ng per day, per assignment. Lumalabas sila asset. Parang ganun, asset or tawagin natin mas okay tawagin silang agent. Contractor. Okay. May contract yung nila eh. So pag certain sinabi mo individuals yan na marunong gumawak ng baril, marunong mag-apprehend. Yun yung tanong ko eh. Hindi sila sila ang magpo-frontline. Ang sinasabi talaga nila, walang criminal talaga, yung mga lalo na pag drug lord, lalaban talaga yan. Pagbarilan talaga. Walang susuko mga yan. Kung sumuko man sila, may papatay din sa kanila eh. Sa loob? Oo. Kasi kantahan niya. Oo. Hindi kasi ang ko lang dito, nasabi mo na sila, na meron silang knowledge sa pagbaril, meron silang paano pag nahuli sila ng ng isang PNP? Sagot sila ng NBI? Hindi. Sinasama lang sila pag operation. Hindi sila vigilante ha? Hindi, sinasama lang. Oo. Hindi sila mag-ooperate pag walang operation. Kumbaga, wala silang silbi. Nasa ibang profession sila during
pag may operation, tatawagan sila, o punta kayo dito. Ah, I-brief lang sila kung sino yung hulihin, saan hulihin, saka lang sila bibigyan ng armas. so contractor nga talaga sila. Oo, ganun lang yun. So pang per operation. Per operation lang sila. Pero ang hirap nun, no? Parang kasing ano, no? Oh, Sa kasi bagay kung halos tip lang binibigay sa kanila, wala pang 10,000. parang tas i-ano mo yung buhay mo, no? Sa halagang Oo, 10,000. yun nga, talagang, syempre, kaya nga sila doon. Kasi yung mga attorney, matakot din mamatay. Mga tatag talaga ng NBA agent. Di sa bagay Pero, kung ano nga. pero pag during those operation, binibigyan sila ng badge. Pag operations. Oo. Minsan nga yung pinagtataka ko, no? Yung panahon ng, ito ano na to, medyo lumayo-layo na ako, Yung panahon ng mga medieval, di ba ang una sumusugot, king o ang king ang nasa likod? Depende yan sa tactics ng king. Pero for moral boost, nasa unahan yung king. O, di ba? Pero kasi meron ka makikita ibang ibang pelikula na ang king nasa likod. Sa likod. Siya Commander. nagmamando. Oo. So parang ganun sila. Yes. Kumbaga, pawn lang yung mga sumusunod. Pero pag nakahuli na, sila na yung nasa front. Oo. Pag nahuli na yung, kumbaga, Yung na posasa na. Posasa na, oo. Kasi hindi nga pwedeng ilabas yung mga mukha ng mga contractor na yun. Parang hirap ng ganun, no? Talaga Oo. 10,000. Sa bagay, kung sa 10,000, kung... Ha? Pero isang araw lang naman yun. Kaya kung sabi mo kung may 10 kang kinuwento nga niya sa akin yung pinakamalupit daw nilang doon, talaga nagtagal ng ilang oras yung barilan Hindi daw siya nakalabas doon sa tinataguan niya Ang ginawa niya na lang niya, tinawagan na lang yung asawa niya. Kung ano man mangyari sa akin dito. Pero meron naman sila, di ba? Meron naman silang vest, di ba? Oo. Okay. Kaya lang, syempre, matama ka sa ulo Sa bagay, kung mahaba din naman kasi yung babaril sa'yo, papasok din naman sa katawan mo. Kaya nga. Kasi yung mga yung mga nakikita nating mga bulletproof, pang lang yun pang 45mm lang yun Oo. Tsaka masakit pa rin. Hindi, tsaka kasi impact nun. Oo. Kaya Alam mo, yung taong yon, minute ko yung lahat ng mga kasama niya. Talaga? No. Pero hindi nila kinuwento yun. Siya lang nagkukwento sa akin. Sinabi lang niya yung mga yan yung mga possible na sinasama nila sa operation. Simpleng tao lang, pero hindi mo akalain ganun yung pinagdaanan. Nakakagimbal lang yung ganun trabaho. Paghuli nga kay Bato, tinawagan siya, tumanggi siya Kasi makabato siya. Pwede silang tumanggi. Pwede naman. Siyempre, ano naman, di ka naman. Pwede tumanggi. Dung medyo pa sila, bata-bata pa sila dati. Kahit sino. Siyempre. Di sarap pala sarap ng panahon pala nila, no? Ng panahon ni Duterte. Hindi, kasi meron din naman akong isang alam. Pulis naman siya. Di naman sa ayaw niya kay Duterte, ayaw niya lang may operation pag merong drug operation. Kasi nga yung mga naglalaban nga. Kaya nga, hindi nga magpapahuli ang mga yan. Kaya nga yung sa awa daw ng Diyos, na-survive niya yung Duterte administration, Hindi drug war. Hindi kasama siya. Pero mabilis naman nahuhuli. Kumbaga, di man daw nakikipagbarilan yung nakikipaghabulan, oo, pero barilan hindi. Kumbaga yung raid yung inano nila, raid. Pag raid kasi, halos wala nang magawa yan Kaya yun yung buti na lang daw yung panahon daw ni Duterte nung drug war. Ang ang operation daw niya, puro raid. Buti lang daw wala daw nang lalaban. Swerte siya. Laking tao nun. Laking tao nun. Laking tao nun. Hindi, kasi meron din naman akong meron din naman akong isang alam. Pulis naman siya.
Laking taong pulis Kaya na lahat naman kasi pre, kung ikaw pulis, parating nakataya buhay mo pag ganyan eh. Kaya pag madaling sabihin sa mga ibang tao na yung pulis yung nasa aperan, hindi eh. Kasi para sila yung nasusurprise eh. Hmm. Mahuhuli lang, bigla na lang silang babaratan. O malay mo, pag huli, meron palang kasama sa likod, di mo alam. Kaya nga, Di ba parang nangyari doon sa Sub 44, di ba? Kala nila, tao, kanila mission complete. tayo na, patay. Yung pala, ubos, ambush. Hanggang ngayon, wala pa rin yatang hustisya yun, no? Oo, tayo na eh, nakapwesto pa rin yung mga NPA eh. Oh, sa bagay, patay na rin yung yung nagano ng operation eh. Oo. Dahil sa thumbprint na yan. Di sa natatawa ako pero inaano ko lang yung sitwasyon na. Kaya naano lang din ako sa gobyerno natin na no good, the bad, and the Oh, ugly. alam mo pa yung balita ngayon, nasa number 1 worst city na tayo. Congratulations! Congratulations to us. Number 1 worst city. Yes! Finally! Yan ang legacy ni PPB. Yes. Pero sabi ni Kirk Castro, hindi daw totoo yan. Malamang kapag nagpa-press na naman yan. Hindi na to eh. Sabihin niya, saan data nyo nakuha yan? Ano ba yun? Yung sinabi niya dun tungkol dun sa baha. May nagtakip daw ng mga kanal para bumaha. Yan, gagawin lahat para sa pera. Tsaka walang dignidad. Kaya hindi ko na alam kung sino ba maging presidente ngayong na to. Awa ko ano mangyayari diyan kay nila BBM, kung ano mangyayari kay nila sa mga senador. Saka sana nga wag na kayo bumoto ng senador na yung mga nandiyan na sa impeachment trial. Oo. Baguhin nyo na. Mga hindi na kilala. Oo, yung mga hindi kilala, yung alam nyo magandang track record. Oo. Pero sasabihin naman nila, hindi naman magandang track record. Baka naman pagdating sa Senado dyan, baka magnakaw din. Yun hindi natin. Talagang... Yung batas eh, tingnan mo. Dapat kung may batas katulad sa ibang bansa, pag nalamang corrupt, dedo agad. Kaya malalakas loob ng mga kumag eh. Kasi wala namang matay sa atin eh. Namamayagpag pa eh. Walang nakukulong lang pagkalaban nung administration. Hindi, kapag na merong kaso, nagkakaroon ng di ba nauso yung wheelchair ngayon na may may neck brace. Neck brace. Hindi nauso ngayon eh, kaya nga nagmahal yata dati yun eh, yung mga ganon. Mga neck brace, yung mga wheelchair. Ngayon ang wheelchair ngayon, electric na, pwede ng electric ngayon. Sa karamihan yata ng ganyan na house arrest, no? Hindi ko alam. Hindi ko lang parang house arrest yan. Di ba parang si dati sa ERAP house arrest? Hindi ko alam. May sakit lang siguro yun. O hospital arrest. Parang natatandaan ko nga. Mabigat lang siya kaya siya naka-wheelchair. Parang wala nang balita kay Erap, mamamatay na. Patay na ba? Hindi pa, no? Hindi pa naman. Mahalo pa. Tumatakbo pa yata eh. Tatakbo pa yata ang mayor sa San Juan yun o kaya sa Manila eh. Naging mayor yung sa Manila, basura yung Manila eh. Oo. Ano pa ba ang mga balita ngayon na mo? Yung pang-architecture naman. Wala eh. Naaliw ako doon sa WNBA. Okay, yung mapapasok si Ennis Cantor. Freedom mo. Sa bagay kayo sila nagpauso ng Dem and Day eh. O yan. Sabi nyo, pwede eh. O di sabihin ko lang na trans ako, di ikaw na. Oo. Maging pa siya, MVP. Hindi, rookie MVP. Kasi papadrop pa lang siya eh. Oo, kaya kawawa sila dun. Oo, kahit matanda na si Ennis Cantor, malakas pa rin maglaro yun. Kaya nga. Ang laki eh. Ang laki. Laking tao nun. Kasi napapanood ko yung mga laro ng NBA, yung Freedom, Indiana Fever. Ang galing eh. Pero wala silang sentro eh. Nagsisentro sa kanila, forward lang eh.
Butya, lahat sila shooter. Ang galing. Sabi ko, okay ito. Pero antayin mo yung papasok yata itong year na to yung Chinese na 7 ng height. Na babae? Oh, di nga matalo ang China ngayon dahil sa kanya eh. Kasi 7-footer siya, yung mga kalaro niya lang, liliit lang. Tinataya. Alam ko, yung sa China women's basketball team, merong 7-footer, merong 6'10 yata. Tatlo silang malalaki. Butya, ang lalaki, no? Ang lalaki. Wala namang ano, to Ano sabi lang ko yun, nga. basta huwag lang papasukin ng lalaki sa mga trans na lalaki, di ba? Kasi lugi kawawa babae dun eh. Sa boxing lang, nakawa ako dun sa babae, butya kalaban niya bading. Hindi kasi siyempre malakas pa rin ano eh. Duguan yung mukha, sabi ko dapat hindi pwede, bobo yung administration ng Olympics eh. Oh, speaking of administration nga, ang ngayon nga, yung Jones Cup nga eh. Yung, di ba, yung Pilipinas, 5-1 yung record. Tapos Oh. yung yata, Korea yata, tama ba, Korea or Japan, yung 5-1 din, same natalo, 5-1. Hindi nakapasok ang Pilipinas, ang nakapasok sa bracket nila yung 1-5. Oh. So, ang explanation ng Jones Cup is quotient system na parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun na quotient system in a way na syempre by bracket, syempre yung top 2 and top 2 ng kabilang bracket ay na maglalaban dapat, di ba? At saka sa history of playing basketball, yung pagkakaalam ko sa paglalaro ko ng basketball, mapa UAAP, PBA, NBA, top teams ang nasa magka-crossover. Magagamit lang ang quotient kapag may nag-all sa team. Mm. Eh ang nangyari, nag-all ang Japan at saka sabi namin nag-all ang Japan, nag-5-1 both. So nag-quotient sila. Yung top 2 ang nag-quotient, hindi yung nasa baba. Kaya di ba parang, what? Kaya World- sabi nga nila, ano yun, Chay? World ano yan? Jones May- Cup. Ano ba yung Jones Cup International Competition? International competition, but hindi siya pang FIBA, Lagi kumbaga tayo nag-champion, parang private. tatlong nakatatlong state na tayo dyan. Ngayon lang tayo hindi nakapasok. Dahil nga doon sa quotient na, Yan, ako. May Oh. politika rin yan. lahat na lang, politika, visit. Kasi pinulitan ka tayo dati nun sa boxing eh. Yung dapat gold na tayo. Kay Pinulitan Onyok, Kay Onyok. Kay Onyok. Yun. kaya dapat doon sa mga ganyan, kunyari sa boxing, dapat ang Pilipino, pag go for the gold, pabaksakin nyo, huwag nyo nang huwag nyo Oo. paano. No mercy na agad. No mercy. Paano nyo, paduguin nyo na yung utak. Oo. Panalo man sila, baldado naman. Yun lang. Tingnan mo sino yung kalaban ni Pacquiao, di ba? Parang natalo si Pacquiao doon, pero baldado. Sino ba yun? Patay na yun. Patay na ba? Kawawa naman. Ay, sino bang baldado? Hindi, yun nga yung naalog yung utak. Hindi, nakalaban ni Pacquiao pero naalog yung utak pero hindi si Pacquiao may kasalanan. Parang dun sa laban niya ata eh. Ay, kay Pacquiao na laban? Oo, kumbaga damage talaga yung niya, nagkaroon talaga ng brain damage. Hindi ba si Hatton to? Hindi, Meksikano yun eh. Patay na si Hatton eh. Putang na, kawawa na. Oo. Okay namatay. Alam ko Nakalulog ng kutsara. Kung ko lang, kung ano kinamatay, basta alam ko patay na si Hatton. Yun yung Yun yung malakas pinaka- na kahit kay Pacquiao. Ayun yung suntok ni Pacquiao na doon ako nakakita na tao naging spaghetti eh. Yung parang nilaglag na spaghetti, na alam mo yun, di ba? Doon ako nakita na taas yung kamay pagbaksak eh. Puta. Sabi ko, grabe. Naalala ko yun kasi mga Australian, yun yung pambato nila eh. Si Hatton. Kasi English si Hatton, di ba? Oo. Yun yung bato rin. Kung minamalit nila kasi hindi nila narinig si Pacquiao sa Australia. Hindi nila kilala.
nasa office kami, may mga Australiano doon. So kami, mga ano kami, yung bus talaga doon sa opisina. Mm. Pacquiao. So ano yung Pacquiao na yan? Kalaban si Hatton. So, tinatawanan nila, putya, liit-liit. Ano daw sila, Hatton daw sila, English. Ano, sigurado daw sila doon kasi malakas, ganyan-ganyan. Mm. No, nung pagkatapos ng laban, walang nakaimik. Ngayon, kilala na nila si Pacquiao. Speaking of Pacquiao, pumunta siya ng Chicago, no? Grabe. Ganun talaga yung star factor ni Pacquiao. Halos yung iba na mangiyak-ngiyak kasi nung papasok kasi yung mga anak ni Pacquiao, yung babae, Sa US nag-aaral. o mag-aaral sa US. So pumunta dun si Pacquiao. Alam mo yung mga tao dun mangiyak-ngiyak. Sabi ko kahit paano pala, kahit alam mo maraming galit kay Pacquiao dun kapag sa mga laban, pero iba pa rin talaga yung star factor ni Manny Pacquiao. Kumbaga, Oo. out of the court, yes, idol ka, pero syempre inside the court, kung sino yung inside the sa ring, hindi mo kasi alam kung sino yung kinakalaban, yung mga Meksikano, di ba? Di ba, Meksikano killer nga siya, di ba? Mexican killer, di ba? Yun naman yung malakas talaga na boksingero, mga Mexican. Yung mga Oo. niya, English, Mexican, tsaka Pilipino. May Pati mga, mga Russian, no? I'm gonna beat you up. Mga Russian, di ba? parang walang pwedeng lumabang kay mismatch kasi malalaki Russia. Ang mga Russians. Oo. Di katulad ng build ng mga Mexicans Oo, pantay sa sa weight class natin. weight class eh. Oo. Mm. Pero tinding galing ni Pacquiao. Kinalaban niya yung Bruce Lee ng Korea. Nagpapanggap na Bruce Lee, yung mabilis sumuntok. Oo, nakita ko yun. Kawawa niya lang. Wala nga yung bilis niya eh. Mas mabilis Kasi pa si Pacquiao eh. yung bilis niya, pang sandali lang, hindi kayang sustain sa buong laban. Oo. Kumbaga, ang ano niya kasi, one strike. Oh, Yun one na. strike. Paano kung si Pacquiao nga yung kalaban mo, kahit na sampakin mo ng isa, ay buhay pa. Oo, makukumbinahan ka pa. Tingin ko kahit sa UFC hindi siya mananalo eh. Ay, hindi. Oo, di ba? Trained yung mga yun sa endurance eh. Kasi usually kasi sa mga ganyan kasi, 'di ba? Ang ginagawa kasi ng mga boxers, yung mga UFC, nagpapasuntok talaga yan. Titingnan nila yung Oo, lakas. Kaya nga, si Pacquiao lang, papapatira sa sikmura yun eh. O titingnan niyo muna yung lakas mo. Yantok, pinayantok yung chan ni Pacquiao. Kaya titingnan niya muna yung lakas eh. Kapag nakita niya, ay putya kaya to. Kaya to, yari ka na pag Susupurin ka. Ipa-pound Oo. for pound ka na nun. Ang ano lang kasi nangyari kay yung nangyari sa kanya kay Mayweather. Kasi si Mayweather hindi masyado sumusuntok. Counter Oo. ginagawa niya. Kaya hindi niya masyadong na-estima yung lakas ni Tingin ko Mayweather nun. kung bata-bata pa si Pacquiao, kaya yun eh. Kasi kaya pa niya habulin yun eh. Kasi nakita mo, humihingal na siya. Humihingal na eh. So, matanda na kasi. Kumbaga, Hmm. ang nire-reserve na lang ni Pacquiao dun sa sa attack eh, hindi na yung habol. Hmm. Di ba? Kung bata-bata pa si Pacquiao, walang nangyari. Pero yung pinakamagandang revenge ni Pacquiao, putya, binili niya yung gym ni Mayweather dun sa US eh. Ganun kaya mo sa Pacquiao, no? Ang tawag ni Mayweather sa sarili niya, no? Yung pay-per-view king ba yun? Parang ganun. Oo. PPV king ba? Pero ang dami palang utang, hindi nagbayad ng tax ng buta. Yung mga Rolex niya, yung mga ano niya. Buti pa si Pacquiao, matino, ang dami niyang negosyo eh. Oo. Sa PayPal, nakakaya yung kay Mayweather. Binili ni Pacquiao yung gym mo, pati mga tao mo para hindi mawalan ng trabaho. Hmm. At isa pang magaling na ngayon, si Alex Ayala. Siyang galing. Siya yung nagbibigay ngayon ng parangalan sa Pilipinas. Kahit sa ano nangyayari na sa gobyerno ng Pilipinas, siya naman yung tingnan mo, na-flag nga siya, nag-color green lang siya. Question ka agad siya, ba't daw siya naka-green? Anong pakialam nyo? Kaya kupal yung Si Luistro. Luistro na yun eh, no? Ikaw nga nag-green ka minsan eh. Sa hearing eh. Kaya, Di ba?
May nagtanong ba sa'yo, ba't ka naka-green? Kasi pinuboto pa yung mga ganong tao. Boto nyo, Nag-harbor ng kriminal. Putang. boto nyo, hindi bumubula yung bibig. Sakinang. O siya, ako saan pa ito mapunta, Chay? Chay, anong architect Yeah. natin sa episode na to? Yun nga, kudos sa mga Philippine athletes. Doon na lang tayo umasa. Ay, masa. Huwag na sa gobyerno natin. Ganun natin. Kaya yun na yung architects mo? Oo. Architects ko, same thing with Chai, no? Just look look for positive things kasi ang Pilipinas is sobrang negative na. So, sa panahon natin ngayon, maghanap tayo ng mga positive way. Like, yun nga, yung karangalan na meron nang binibigay ang ibang athletes natin. Kahit alam mo yun, they failed in some competitions, pero they still representing us. And of course, merong mga movie na lumalabas na may kasamang Pilipino, which is yung si kay Liza, yung Island, Fantasy Island ba tawag doon? Ano yun? Yung kay Liza Ceborano, yung movie about sa yung Biringan na Hanapin ko nga. Hindi ko Oo alam. nga, tingnan nga. I-search mo nga muna habang nag-spill ako dito. Yung Fantastic Island ba yun? Lagi mo lang. Lisa Severano, Kaya yun, yung mga ganyan, yung mga, of course, yung mga comedians natin, yan, mapa-abroad man o dito sa Pilipinas, yan, yung mga positive kahit Forgotten na Island. Forgotten Island yun kay Lisa Severano. Kahit na, Okay. kasi meron kasing na isang comedy skit na tungkol doon kay Badyaw, sa mga Badyaw na hindi, ba't daw wala, kasi ito nga pala ito, dagdag ko lang Chino, ba't daw walang Badyaw na nababalita na sa lanta. Ilang tao. Doon nagalit si Badyaw girl na na sa comment ni Nonong. Ako, for me, it's not a bad thing. It's a comedy show, so I don't think na you need na. Di ko alam. It's a comedy show. So what do you expect? Di ba? Madjoggy. Hindi, kasi isipin mo naman kasi water sila eh. Kumbaga wala talaga makikita kasi sanay sila sa tubig eh. Kaya nga, Hindi naman sila binabaha. Kumbaga nakatira sila sa tubig eh. Yun yung pino-point out ni ni Nonong eh. Hindi Diba? kasi Kumbaga baka parang logic doon sa joke. Di baka Pero it's a na-offend joke. siya dun sa yung mga tambol na ginawa doon, floating device. Parang mas maganda pa kayong sagot ni Liam eh. Ano? Alam mo yung mga badyo na yan. Kaya hindi nyo makikita pag nasa baha. Ando doon sila, nasa condo nila, tinitignan tayo ng mga sumpas lupa. Mayaman na pala. Mayaman yung badyo. Hindi naman si Nagpapanggap lang. Badjoker, di ba? SUV. Kaya nga, mantala nga sasakyan ko, di SUV eh. Kaya yan, basta look for positive na pang-positive things. Like yung ginagawa namin ni Chay, itong pagpa-podcast namin, na lagi namin pinag-uusapan about camera, nagiging camera podcast na kami. Yun lang yan. Kaya yun. And of course, salamat kay sa mga nakikinig pa rin dyan. Ay, Mike, O nga pala, Chay, shoutout to kay Ron Pump na kaya pa rin nagpaparamdam sa atin. Ron Pump, I hope na yung sinabi mong balita sa akin okay ka na. Kasi may nangyari sa kanya na hindi ganun kaganda. And I Okay. hope na meron Okay ka talagang mga kamote talaga. Wala tayong magagawa dyan. Pero buti, nalagpasan mo yung nangyari sa'yo. And of course, thank you din kay John yung syempre si Edward na sobrang love si Professor Mateo. parati si Edward din, parati tayo hinahanap niyan kasi And of course si Michael Rodis, thank you for keep on this like kinikinig sa amin na natutuwa kami kahit kasi nakakapag-isip din minsan na may nakikinig pa ba sa amin, buti
Sabi nga din namin ni Chai, kahit isa Ano, lang dinig, masaya na kami. thank you sa sponsor namin, yung Chanel, ayun, yung Chanel bag. Oh, hindi sponsor yan. Naka-post, naka-ano lang yan. Props lang yung props. Chai, after na nakaabot sila sa episode na to, anong sasabihin natin sa comment? Line at atletang Pinoy. Atletang Pinoy, yon. Meron ba tayo natisod? Sa Michael Natisod. Rodis. Michael Rodis. Natisod sa pagko-comment. Thank you. Na-off yung, ito pala yung meta. Oh, Walang alert eh. wala nag-message. At kung may kwento kayo kahit ano expression nakakatakot, love life problema, share niya, gusto niyo makipagkulitan sa amin, just message us. Oy, Michael Rodis, kung gusto mo makipagkulitan sa amin, message mo lang kami. Please follow our SOCMED, FB, X, YouTube, and TikTok. Just type out Architox Podcast and for sure we will pop out. And pagkatapos yung podcast, kami naman. And we're exclusive sa lahat ng podcast platform. Please rate us 5-star comment after you listen to our episode. Chay, anong ilalagay ulit pag Atletang Pinoy. yun at tetang Pinay? Of course, Curry Mau. Panoorin niyo yan. Which is nagre-reklamo si Chay sa audio ko. Ang pangit, hindi ko maintindihan eh. Ang dami kasing boses. If you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Your creativity gives someone else's dream into reality. Tuloy-tuloy, makakatapos din kayo. And Chay? Arts and architecture imitates and inspires life. If you want happy thoughts, Listen to Architox. Architox. Yun. Sabay-sabaw. Bye-bye. Bye-bye.